Hello Ate Storids, tawagin niyo na lamang po akong Ira at ang kakambal kong si Jennifer. 22 years old na po kami at makakagraduate na sa college ngayon 2026. 12 years old pa lamang po kami ay hiwalay na po ang mama at papa namin. Dahil bata pa kami ay napili namin na sumama kay mama dahil masyadong physically abusive ang papa namin. Dahilan para tuluyang masira ang relasyon nila ni papa. Pagkalipas ng 2 taon ay nakahanap si mama ng bagong lalaki na mahal niya. Inexplain naman ni mama ang dahilan niya kaya nagpasya sila na magsama-sama na sa iisang bubong. Napakaayos ng pakikitungo ng partner ni mama. Tumutulong siya sa gawaing bahay at taxi driver naman sa gabi. Halos 6 na buwan ang maayos na pakikitungo niya sa amin ng kakambal ko at ganun din naman sa nanay ko. Pero noong January 17, 2013, pagod ang nanay ko galing sa trabaho niya. Ganun din naman ang stepdad ko. Nagkaroon sila ng konting pagtatalo. Umalis ang stepdad ko at sinarado niya ng napakalakas ang pinto. Napabuntong hininga naman ang nanay ko at sabing, "Hayaan niyo na kami anak, normal lang yan." Mag-aalas 4 na ng madaling araw at narinig kong bumukas ang pinto. Kasabay nito ang pagpasok ng aking stepdad. Nauuhaw din ako noon kaya naisipan kong lumabas ng kwarto namin ng kakambal ko para kumuha ng tubig. Nakita ko na nakaupo ang stepdad ko sa sala at nakadokdok sa lamesa. Alam kong lasing siya dahil amoy alak at nahihilo ang mata niya. Tinanong niya ako kung nasaan daw ba ang mama ko. Sabi ko ay pagod po at nasa kwarto. Pagkatapos kong uminom ng tubig ay bumalik na ako sa kwarto. Hindi ko alam pero nararamdaman ko na parang may dahang-dahang gumagalaw sa kumot ko. Nagulat ako nang makita ko ang stepdad ko na nakaupo sa gilid ng kama ko at may hawak na kutsilyo. "Ira, nakikita mo ba itong nasa kamay ko?" sabi niya. "Opo, pero ano po ang gagawin niyo dyan?" sagot ko. Nanginginig ako sa takot habang hawak-hawak ng stepdad ko ang kutsilyo at tinakpan niya ang bibig ko. Naiyak ako dahil wala akong magawa. Narinig at nagising ang kapatid ko dahil magkatabi lang ang kama namin. Kitang-kita ko ang pagkagulat at takot sa mukha niya sabay tanong na, "Tay, ano po ang ginagawa mo kay Ira?" Sinenyosan siya ng stepdad ko na huwag maingay. Pagkatapos akong galawin ng stepdad ko ay sinunod niyang galawin ang kapatid ko. Wala akong magawa dahil baka sa takot ay patayin niya kami. Pagkatapos kaming bastusin at galawin ng stepdad ko ay pinagbantaan niya kaming huwag daw kaming magsusumbong sa nanay ko dahil hindi daw kami matutulungan at sasaktan niya lang din daw ang nanay ko. Paulit-ulit kaming binabalikan ng stepdad ko gabi-gabi. Tumagal ng halos 2 taon ang pananahimik namin. Kaya nagdesisyon ako at ang kapatid ko na magsumbong na kay mama. Naiyak at naluha ako dahil akala ko ay makakalaya na kami. Ikwinento ko ang buong pangyayari kay mama. Ang buong akala ko ay mas matimbang ang pagmamahal sa amin ni mama. Ngunit, nang marinig niya ang buong kwento namin ng kakambal ko ay wala akong nakitang pag-aalala o pagkalungkot sa narinig niya. "Ira, ano bang sinasabi mo? Hindi ganyan ang stepdad nyo. Napakaayos ng pakikitungo niya at alam ko yon dahil magkakasama tayo." Pinilit ko at ng kapatid ko na patunayan, ngunit ang sinabi ng mama ko ay ang mas lalong dumurog sa puso ko. Hindi na namin kinaya ng kapatid ko ang pang-aabusong ginagawa sa amin ng stepdad ko kaya nagpa siya kaming maglayas. Wala na din kaming kontak sa kamag-anak namin at kahit sa tatay namin dahil wala naman kaming cellphone ng mga panahong iyon. Alam namin na hindi kami matutulungan ng nanay ko dahil sobra na lang ang pagmamahal niya sa stepdad ko. Naglayas kami at napadpad sa Quezon City. Nag-apply kami sa isang karinderya bilang tagatinda at katulong sa pagluluto ng isang matandang babaeng nagnenegosyo doon.
Doon ay ikwinento namin sa kanya ang madilim naming nakaraan. Pinag-aral niya kami at kapalit nito ay ang pagtulong namin sa kanyang negosyo. Sa ngayon, ang kakambal ko ay nag-aaral upang maging isang guro at ako naman ay nursing. Working student po ako at ang kapatid ko. Graduating na po kami ngayong 2025. Ang masasabi ko lamang po sa nanay ko ay sana hindi mo pagsisiyang hindi mo kami tinulungan at pinili.